Nakakapagtaka ha, nagpabunot ka, dahil doon sinuspende ka. Pagbalik ko, meron na po akong suspension. Suspension agad? Yes, sir. May mga karapatan ng bawat manggagawa. Nandiyan yung mga tinatawag nating leave. Bakit bigla ka na sinuspende? Just because nagpa-wisdom tooth extraction ka. Tama po na pinabunot niya yung kanyang wisdom. Marami pwede maging komplikasyon to kung hindi maa-address agad. Pwera dun sa mga facial swelling, pwede siyang magkaroon ng facial paralysis. I-clarify ko lang po, yung pong kanyang suspension is for a different case po, hindi po tungkol doon sa kanyang ngipin. Anong case ba yun? Well, meron po sleeping on duty, meron naman pong negligence. Actually, sir, may appeal ako niyan eh. Tinatanong ko, asaan yung CCTV camera Na natutulog natutulog ako. Hindi nila ako pinakinggan. Isa po akong customer service sa isang Pogo, malapit po sa Pasay City. At 3 taon na po ako sa trabaho. Nireklamo ko po is 15 days po akong suspinde dahil po sa 7 days kong absent. Ang rason ko po bakit po ako umabsent ng 7 days kasi po nagpabunot po ako ng wisdom tooth. Hindi ko naman po expected na lumaki na po yung pisngi ko. And pumunta ako ulit dun sa doktor ko na pinatingin na kailangan mong mag-rest ng 7 days. Sinend ko na lang po yung medical certificate ko, pati yung mukha ko na namamaga po at sa company po namin para ma-certify po nila na ito po yung sitwasyon ko na hindi na po ako makakapasok within 7 days. Sabi po sa akin ng head po ng HR na binabaan po ako ng 15 days na suspinde. Unfair po talaga sa akin. Masakit po yun kasi nawalan po ako ng hanap buhay within 15 days. Na wala po akong sahod. Malaki pong kawalan po sa akin na mawalan po ako ng trabaho within 15 days kasi po tinitreat po every month po yung sakit ko. Ina-adjust po yung ngipin ko para hindi po mag-lock yung jaw ko. Rudelin, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakabalik ng trabaho dahil doon sa suspension? Yes, sir. Nakakapagtaka ha, nagpabunot ka, dahil doon sinuspende ka. Opo. Ano ba yung kwento behind that? Before po kasi, sir, bigay na po ako ng medical certificate and then binigay ko po doon kay Ma'am Helen, doon po sa L2 company po namin. Umagree naman po siya na sinend ko po yung medical certificate ko. Pagbalik ko, meron na po akong suspension. Suspension agad? Yes, sir. Sa pagkakaalam ko, hindi yan simple tooth extraction, Yes, kung sir. hindi wisdom tooth. Operasyon yan, di ba? Yes, Kasi sir. bagang yan, di? Yes, sir. Ano nangyari sa mukha mo ba nun? Namamaga po. Namaga. Opo, As in namaga sobra. siya. Ayan, Sobra po. Bakit ba kinailangan tanggalin na agad yung wisdom tooth? Dahil po kasi, sir, may TMJ po ako. Pag kumagat po kasi kayo, kumain kayo, masakit po siya at naglalak po yung jaw nyo. So, hindi ka po makapagsalita ng maayos, makakain ng maayos. So, kailangan po talaga na tanggalin yung wisdom tooth ko, wisdom tooth. yung impacted po na ngipin para po ma-adjust at hindi na po siya mag-lock. It's hard to think, no? May mga karapatan ng bawat manggagawa. Nandiyan yung mga tinatawag nating leave. Bakit bigla ka na suspended? Just because nagpa-wisdom tooth extraction ka. Okay, I think, Sir Carl, sa Kate, no, para at least mabigyan pa tayo ng knowledge about this. So, makakausap natin sa kabilang linya yung isang eksperto pagdating dito. Alright, no? kausapin natin itong si Dr. Fariba Villanueva, orthodontist and cosmetic dentist. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Matanong lang namin kasi si ma'am yung lumapit sa amin ngayon ay meron daw sinasabi na temporomandibular joints kung saan daw naglalak ang kanyang jaw. Ngayon ma'am, siguro can you explain from the diagnosis to treatment of such a problem po? Okay, kasi po nakita ko yung x-ray ni Miss Juveline. Yung pong problem niya or yung concern niya na tooth is yung tooth number 18, yung right wisdom tooth niya, na meron naman talagang cavity based on the x-ray po. No? Ibig sabihin may sira na siya. And yung kanyang angle is distangular. Ibig sabihin, yung tubo niya papunta sa back of the mouth. Plus, hindi pa siya tumubo ng tama. Pag ganito po kasing cases, pwede tama yun. Pwede siyang malakjo or may TMJ disorder. And marami pang pwede mangyari. Pwedeng gum infection,
pain, facial swelling, nerve damage, kung hindi siya ma-address agad. Tama po na pinabunot niya yung kanyang wisdom. Kasi pag hindi, pwede mangyari yung mga yun. Ma'am, matanong ko lang din, no? Kasi yung merong isang kumpanya na kung saan ay hindi ata tinitake with seriousness ang mga ganitong klaseng problema. I think not just this agency, hindi nila iniisip kung gaano ka-urgent yung mga problems, especially when it comes to our teeth. So, would you say, ma'am, no, what is the urgency of such a diagnosis, itong temporomandibular joints na problem? Itong problema sa ngipin, no? Marami pwede maging komplikasyon to kung hindi maa-address agad. Pwera dun sa mga facial swelling, pwede siyang magkaroon ng facial paralysis. So, hindi niya, parang stroke, no? Hindi niya na magagalaw yung half ng mukha niya kung nasan yung affected area. Pwede siya magkaroon ng cyst dun sa area na yon. So, mas magiging malaki yung problema niya. Pwera sa mga minor na pain, pwedeng maging mas major problem na baka hindi lang dentista yung kailanganin niya kung hindi maa-address properly. Yung sinasabi ninyo, just to make it simple, yung ganitong klaseng diagnosis or this kind of problem, especially when it comes dun sa ating ngipin, ay should be taken with urgency and dapat ino-honor ng ating mga ahensya, manpower agencies, kapag merong mga concern ng ating mga empleyado. So, tama po ba, ma'am? Yes, sir. Definitely. Na-overlook kasi yung mga dental problems. Yes. Alright. Sige, ma'am. So, maraming salamat po, no, sa at least pagbibigay ng liwanag or linaw ngayong araw tungkol dito sa problema natin, especially when it comes to the dental side of things. So, Doktora, maraming salamat po sa inyo. Thank you rin, sir. Ngayon naman na kausapin na natin next na itong si Anton, Operations Manager ng W. Bridges Manpower Corporation. May tanong lang po ako, no, na kung saan ito daw si ma'am ay nasuspend daw dahil sa kanyang problema dun sa kanyang ngipin, itong si Ma'am Jubilin. Okay, sir, i-clarify ko lang po, yung pong kanyang suspension is for a different case po, hindi po tungkol doon sa kanyang pag-absent dahil doon sa kanyang ngipin. Pero hindi po. Yes, sir, I wanna know the specific case kung bakit siya masususpend or nasuspend. Anong case ba yun? Well, meron po, sleeping. Actually, sir, yung 27 days po kasi niyan is sleeping and tampering ang kinaso sa akin. And then ngayon po, yung 27 days na yan, natapos ko na po yung 27 days. Hinayaan ko na lang yung 27 days kasi po namamaga po yung mukha ko. Hindi na ako makapagsalita, itanggol yung sarili ko. Actually, sir, may appeal ako niyan eh. Hindi nila ako pinakinggan. Kasi tinatanong ko, asaan yung CCTV camera na natutulog ako? Yung tampering na sinasabi nila, hindi nila alam kasi doon sa time card po namin, marami pong humahawak ng time card namin. Hindi lang ako ang humahawak. Kaya po yung tampering po na yun na sinasabi niya, guhit po yun. At hindi ko po yun inaako. Okay. Ganito. So, you were saying kanina, nagkaroon ng suspension kay ma'am for the case of sleeping? Opo, sir. Yes. To settle po is, meron na po siyang check for her separation pay na po pwede naman po niyang makuha po. Yes, sir. Naintindihan ko naman yung cheque or whatever it is na gagawin yung solusyon. I just want to know kung ano yung nangyari. Gusto ko lang ma-backtrack, makuha ang side ninyo para malaman natin kung ano ba talaga ang katotohanan, sir. So, ano ba yung side ninyo doon sa nangyari? Balikan muna natin siguro. Yun po, sir. Actually, sir, yun nga po, compounded po kasi na different cases po. Like, for example, yun nga po, naibigay ko po kanina, yung sleeping on duty, meron naman pong negligence and failure to follow oral instructions. So, yun po yung mga na based on code of conduct, meron pong karampatang sanctions. Pero Sir Anton ha, kasi from what I have heard, tapos niya nang iserve yung suspension, that was from September 1 to September 27. Bakit until now hindi pa rin nakakabalik ng trabaho to? Kasi sabi niya may isa pa raw suspension which is yung sa ipin nga raw po. Nabigyan po siya ng return to work order. Bakit hindi pa rin nakakabalik? Yes, nagkaroon, sir, ng return to work order, pero kung hindi ako nagkakamali, hindi siya tinanggap ng inyong kliyente. Tama po ba? Pero po, ang po niya is sa
agency po. So, sa agency po siya pinare-return po. Sa agency itself. Pero mismo doon sa kanyang pinagtatrabahuan, hindi na pwede. Tama po ba? Opo, pero hinahanapan po siya ng malilipatan. Sa ano rin po naman yun ng agency na pagka... Okay, so sir, siya ay nasa floating status. Nag-floating po, opo sir. Yes, so naka-floating siya habang hinahanapan nyo ng trabaho. So, pinapabalik nyo siya sa agency. Pero if I'm not mistaken, no, parang ayaw na ata ni ma'am dun sa sinasabing agency. Tama po ba? Yes, sir. Alright. So, siguro sir, okay, just to cut things short, anong bandang dulo, anong magagawa ng inyong kumpanya para dito kay ma'am? Yun po sir. To settle po kasi ayaw na rin po ni ma'am na bumalik po sa agency. Kaya po ang mangyayari po is babayaran na lang po siya ng separation pay for her tenure. At kung ano pa po yung tinrabaho niya na hindi pa po na ibabayad sa kanya, kasama na po yun dun sir. Alright. So, yung mga kailangan bayarin is willing naman kayo isettle lahat. Tama po ba? Tama po sir. Opo. Sige sir, ganito, just to make sure siguro na magkaroon na maayos na pag-uusap, we'll also let yung DOLE ask yung kanilang opinion regarding this. Attorney Cesar Petate on the line ngayon, si Head and Media Arbitration DOLE. Magandang umaga po, Attorney. Good morning din po sa inyo sir. Yes. Attorney, no, may concern lang kami sana, just in terms of the processes dun sa sinasabi ng agency ng pagpapataw daw ng suspension dun sa ating complainant ngayon na kung saan may mga grounds daw sila for sleeping and negligence and whatnot. So may mga iniisip lang kami doon sir na may sinasabi din si ma'am na hindi din daw tinanggap ang kanyang appeal. So maybe sir on the part of the agency, maybe may part na hindi nila napakinggan na maayos itong kanilang empleyado. Regarding naman doon sa ayaw naman na din ni ma'am na bumalik, ay willing naman daw makipag-settle ng agency. Pero mas maganda sana sir na maidaan sa inyong tanggapan para at least kahit papano ay sumunod sa proseso at hindi madaya or sabihin na natin malamangan si ma'am. Okay ba yan sa inyo, attorney? Okay po yun, sir. Okay po. I-assist po natin sila kung para po malaman din natin at may tama natin kung dapat may bayad sa ating mga sa ating manggagawa. Kung tama po yung bibigay na ng separation pay or other benefits pa po. Alright. Sige sir, maraming salamat po sa inyo, no? At yun sana gusto namin mangyari kasi mahirap din for our part as well na i-ere lang namin pero hindi sila napapag-mediate na maayos and then baka mapabayaan si ma'am. So, okay ba yun sa inyo, attorney? Opo sir, i-attest po natin at i-observe po natin yung gagawin na ng settlement. Alright. Sige po, attorney, maraming salamat po sa inyo. Okay, sir. Maraming salamat din po. So siguro ganito, padaanin na lang natin sa DOLE yung sinasabing mediation ninyo para kahit paano ay magkaroon ng maayos na pag-uusap. Pero of course, sa discretion dito ni ma'am, kung willing naman siya na without DOLE na makipag-mediate and makipag-usap para matapos na, then wala naman din problema sa amin yun. So as long as sir na make sure ninyo na yung mga karapat-dapat na makukuha niya ay makukuha niya. Alright sir? Apo. Gusto po ni ma'am na kahit hindi daan sa DOLE, pwede naman po siyang tumuli sa aming opisina para makuha niya na po yung check niya or pwede rin po sa DOLE po. So sir, yung para sa amin lang is karapat-dapat yung maibigay sa kanya. Okay sir? Yes sir, opo. Sige sir at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sir. Maraming salamat sa paglapit dito sa amin and we really hope the best na pagka nagkaroon kayo ng mediation yung karapat-dapat ang maibigay sa inyo. Ang gusto lang namin is meron din tatayo na mag-a-assista sa inyo kasi kung ganun na nangyari sa inyo dun sa HR, may mga problems na hindi naman nakuhang side ninyo na maayos, ay gusto din namin sana na kahit papano makausap ka ng maayos and there would be someone to represent you and tell them na bakit mali ang ginagawa nila. Alright ma'am? Thank you, sir. Sige, maraming salamat din po. At dyan tayo nagtatapos. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulang at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban ka iiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo. Nagpapasalamat po ako sa bumubuo na bitag kay Sir Ben Tulfo, Sir Carl. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi po makapabilis ang pagbayad po sa akin ng W Bridges. Again, maraming salamat po sa tulong. More power and God bless po. Hashtag ipabitag mo.